Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ayan ang problema no? Na kapag ka ikaw nagigipit na sa paggawa mo ng masama, bigla maalala mo siya. Siya. Si Lord, 'di ba? Parang yung kanta nga ni yung rapper, Ni Basilio. Ni Basilio, parang ganoon no? Hindi nakakaalala, pero kapag nagigipit na, naalala mo na. Pero ngayon, alam naman natin na syempre, tawag nito, si Bong hindi rin nanalo bilang senador ngayon. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kailangan nila ng pera para sa kanilang legal, sa usaping legal. Kailangan nila ng pera Kukuha ng abogado. Para pagtanggol dati sila. kasi nanalo sila dati nung nakaraan, ang abogado kasi nila noon si Mendoza. Estrelito. Malupit yun, di ba? Malupit yun. Yun nga lang, wala na, patay na eh. So kailangan nila ng isang dekalibreng abogado na naman ngayon. Baka kunin nila si Topacio. Di ba? Malay mo naman. Matalo hata. Baka matalo. Hoy, may naipanalo na. Sa wakas. Kay Tebes. Abogado nun? Si Tebes yung abogado sa Maynila. Alam mo, ganyan kami misleading yung mga DDS na yan. Yung kaso na yun ni Tebes, 2019 pa yun. Iba yun. Hindi ito yung kay Digamo na nangyari noong 2023 ba? Hindi yan. Pero pag magbalita itong mga DDS na to, absuelto na. Especially yung bingot na yung tropa ni Mima. Mahina ulo nun. Kaya nga hindi binigay ni Lord sa kanya yung buong nguso eh. Paano pa kayo pagbuo yung nguso nun? Baka diba? Ngayon nga lang samantao na, pero tignan mo naman si Defensor, ganun din diba? Pareha sila. Kaya alam mo, di ba pula kay Defensor? pareha sila. Hindi mo alam? Si Mike? Bingot din pala. Kita mo, hindi mo alam eh. Hindi ko kita, hindi ko nalita. Pansinin mo, maigi maganda lang pagkakadali. Pero kay Jax, wala. Wala eh. Pang public. Pang public. Yung kay pang private yung. Tingnan mo, di ba, ngayon ang tawag nila kay Mima ngayon, pok-pok, di ba? Alam mo naman yung mga yan eh. Masyadong under the belt masyado. Parang ang mga sumusuporta kay Pangulo, isang aso na kulay puti. Di ba si Mima, ano ba yung content ni Mima? Stick to the issue naman siya eh. Meron pinasaradong negosyo si Jax, pinasarado kasi din Biden tax. So sasagot lang naman si Jax dun eh. Di ba na matagal na yan, kung gano'n yung, bakit may word na pok-pok pa na binabanggit? Ewan ko, bakit gano'n sila? Lahat naman sila. Alam ba nila word na pok-pok? Ibig sabihin na bayaran na babae yun. Diba? Para namang binuking nila si Mima kung makapagsalita. May nakita lang sila, hindi kasi si Mima kasi yan eh. Palaging nasa disco. Disco pa ba tawag ngayon? Party bar! Bar na ngayon! Disco na panahon natin eh. Tayo disco. So, yun lang ebidensya nila. Pokpok si Mima dahil doon. Nagpa-party lang, pokpok na kayo naman. Sabi naman tong mga to. Walang ganun. Hirap sa inyo eh. Diba? Kung pokpok lang ang usapan, ba't lumingon-lingon kayo dyan? Meron dyan malay mo, katabi ni Maharlika pala, di ba? Di ba? Yun lang mga yung hindi nila naintindihan na magsasalita kayo ng ganun. Malay nyo naman eh. Baka mamaya nandyan lang pala katabi nyo na pagtulog nyo. Yung may buni. Di ba? Yun eh. Hindi nga yun eh. Huwag ka nang lumayo.
salita ng ganon, laban sa ibang tao, malay mo, asawa mo pala yun. Di ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Malay lang natin. Malay lang natin. Oo, di ba? So, balik tayo kay Bong Revilla. Napunta tayo kay Bingot eh. Wala kay Ewan ko, ba't dinala mo kay Mima? Hindi, anuin ko na, tombokin ko na, kasi nasabi ko rin ito sa panayam ni Newlon, no? Kasi, meron daw kumakalat ng mga screenshot na, na may yung 10,000. Oo, 10,000. Sa akin naman kasi, normal lang yan sa mga influencer, mga vlogger, bilang parte ng trabaho, yung mag-promote at magpakilala. Especially nung Diba? election. Ngayon, kung yun ay tinanggap ni Mima, wala namang problema, hindi naman kayo yung tumanggap di ba? Pero, hindi lang si Mima ang gumagawa niyan, marami. Di ba? Ngayon, kapag ka nag-promote ka ng isang tao, isang produkto, kailangan mo ng script. Tama, mali? Tama. Alam nga naman pag pinapromote tax, pwede ba 5,000 lang pa-promote naman pa-promote na birthday ko bukas syempre kukunin mo ano sasabihin mo. Alam nga na wala kang script hindi mo naman tatanggapin yan kung hindi mo rin gusto di ba? Na hindi mo gusto yung tao. Yun, sinasabi ko For sa'yo. example, kunwari lang, kung si Sarah magbibigay sa akin ng pera, hindi ko tatanggapin yan kasi ayoko sa kanya ang dami nag-o-offer sa akin dyan hindi ko tinatanggap. Bakit? Hindi naman yan yung pananaw ko Alam nga na, maipalamon natin yung pananaw natin. Ito sinasabi ko sa vlog ko to, nung eleksyon, inoperan ako ng mga diskaya. 40,000 a month. Hindi ko tinanggap. Ang baba nga niyan sa akin nga mataas talaga? Tapos gulat na lang ako. May tumanggap na iba. Ayun na nga, di ba? Kasi kapag hindi mo gusto, kahit malaki pa yung ibabayad sa'yo, hindi mo talaga tatanggapin. Tama, mali? Tama. Alam nung mga nag-offer sa akin yan dyan. Meron pa ka palang isa, nung tayo. Nung nasabi, akala nga nila tinanggap ko dahil malaki daw yung offer. Ang laki ng offer kay Boss Mike. Di ba? Pero hindi kasama tayo nun, di ba? Nung perang ka, no? Di ba? Pala. Hindi nga ako para sa ganun na porke malaki yung offer, tanggap lang ng tanggap. Alam ko ganun din naman kayo. Alanganin kasi yun. Kapag alam mong alanganin ka, sugal mo mag-isa, bahala ka sa buhay mo, di ba? At saka ako naniniwala ako kay Vico Soto Bakit naman ako pupunta doon sa kabila? Kahit pa in-offer yung 300,000. Di ba? Hindi tayo para sa ganun. Hindi po para sa pera-pera lang. Ang kailangan lang natin makontento. Tulad niyan, kumikita naman tayo sa ating pagbablog. Okay na yun Okay na nga. Di ba? Sobra-sobra na nga. Sobra-sobra na yun. Kumikita ka ng 500 hanggang 1,000,000. Ganun. Kayo yun. Doon kasali doon. Di ba sobra-sobra na yun? Sobra na yun. Bakit ka pa kukuha sa iba? Di pumokus ka na lang kung ano yung advokasya mo, kung ano yung pinaglalaban mo, para sa mga tagapakinig mo. Nakakatawa dito, no? Kung makapagsalita tong mga hayop na to, no? Ano ba sila ba? Di ba sila bayaran? Yung pagpunta-punta ba nila sa SMNI, hindi bayad yun? Hindi, ganito yan, Insan di ba? Wag na nating masyadong gawing komplikado. Yang tulad niya, si Banat Bay, di ba? Banat ng banat kay Kibulo yan. Hindi ako naniniwalang yan ay sugo ng Diyos Eka. Magugulat ka na lang. Ngayon, pinagtatanggol niya na. So yun yung mga ganong mga eksena, alam mo na kagad. Hindi naman kailangan pa na palaliming unawain Common sense na lang yan. Bakit dati binabanatan mo ngayon biglang naging ano niya na, no? Tagapagtanggol na bilang senador. So ayun ba, wala bang bayad yun? Ayun. So, ayun ang pangit. Kapag nagpabayad ka, hindi ba mo yung prinsipyo mo? Yan ang pangit. Ako matibay to. Basta kapag gusto ko. Kapag ayaw ko. Ganun lang ako. At ganun ka rin naman Hindi, pag ayaw talaga. Diba? Pag di ko type yung yung politiko ayoko. Punta na natin si Bong Revilla bago matapos yung oras natin, no? Nga pala, no? Hindi. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.